News Connect. Star FM National News. Star Nation, tinawag ni Senador Erwin Tulfo na bogus at malaking kasinungalingan ang mga alegasyon na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos siyang pangalanan ng isa sa mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black hinggil sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Tulfo, hindi umano magkatugba ang mga payag ni Bernard Gumban, isa sa mga nagpakilalang 18 dating sundalo. Tinukoy pa ng senador ang umano'y mga pagkakaiba sa salaysay ng testigo, kabilang na ang bilang ng mga maletang dinala at ang halaga ng perang sinasabing laman ito. Punto ng mababatas na siya ay may mga personalidad na nabanggit sa original na affidavit nito, ngunit hindi na umano lumitaw sa kanyang testimonya kahapon. Sinabi na ni Tulfo na nakikita niya ang issue bilang isang planadong kampanya upang sirain ang kanyang pangalan at reputasyon. Ang naturang pagdinig ay sinagawa sa ilalim ng grupong pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano, habang ang kampo ni Tulfo at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ay may hiwalay din pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sa gitna ng umiiral na sigalot sa liderato ng Senado. Nauna nang inanunsyo ni Tulfo na ililipat niya sa June 8 ang susunod na pandinig ng komite na kanyang pinamumunuan. Gayunpaman, natuloy pa rin ang pagdinig ng kampo ni Cayetano matapos magkaroon ng tensyon at konfrontasyon sa Senado na kinasasangkutan ni Interior Secretary John Vic Remulla, Senadora Pia Cayetano at Senador Robin Padilla. Samantala, Star Nation, mariing itinanggi naman ni Senador Vicente Tito Soto III ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project at tinawag niya itong walang basilan, politically motivated at bahagi ng isang bogus hearing. Binigyan din ni Soto na hindi siya nanungkulan bilang senador o opisyal ng pamahalaan sa pagitan ng taong 2022 hanggang 2025 na siya umanong panahon kung kailan nangyari ang ibinebentang transaksyon. Pinasinungalingan din niya ang mga alegasyon na sangkot ng kanyang dating executive assistant na si Mark. Ayon kay Soto, ang taong tinutukoy ng mga testigo ay pumanaw na noong taong 2015 pa. Kinwestiyon pa ni Soto ang kredibilidad na 12 individual na nagpakilalang ex-Marines at bagman umano ng dating mababatas na si Saldico. Inilarawan ng veteranong mababatas ng mga bintang bilang clutching at straws o huling hiringa ng kanyang mga kalaban sa politika para bahiran ang kanyang pangalan. Ginawa ni Soto ang paglilinaw matapos makaladkad ang kanyang pangalan sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee nitong Huwebes, June 4, kaugnay ng malawakang anomalya sa mga ghost flood control projects. Bukod kay Soto, nadawit din sa investigasyon ang pangalan ng iba pang mga kilalang politiko na kapwa nagpayag din ng kanilang mariing pagtanggi sa naturang issue. Star FM News Connect.